Maaaring mapalaya na ba si Cory Rachens ngayon at tuluyan na? Kailangan nating talakayin ang bagong aligasyon ng depensa na nabigo ang taga-usig magbigay ng ebidensya, lalo na raw yung nagpapawalang sala sa kanya sa pagpatay kay Eric. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Malapit na bang makakuha ng malaking panalo si Cory Rachens? Malaking pahayag yan, talagang malaking pahayag. Palagi nating tinatalakay ang dumaraming ebidensya laban sa asawang inakusahan ng paglalason sa kanyang asawa. Mukhang umiikot ito sa isang mahalagang saksi. Sige, ipapaliwanag ko. Si Rachens ay inakusahan ng pagpatay sa asawang si Eric Rachens noong Marso 2022 matapos lagyan ng fentanyl ang inumin nitong Moscow Mule sa gabi ng kanyang pagkamatay. At kapag sinabi kong dumarami ang ebidensya, ano ang ibig kong sabihin? Sinabi niya sa mga autoridad na nakita niyang walang malay ang asawa niya sa paanan ng kama nang magising siya ng 3:00 ng madaling araw. Pero si Eric ay tila may 5 beses na nakamamatay na dosis ng fentanyl sa kanyang katawan. Sabi ng autoridad, nakita umano sa kanyang mga telepono ang mga search tungkol sa mga babae. Yuta bilangguan. Kaya bang matuklasan ng mga pulis ang mga naburang mensahe sa iPhone? Kung may nalason, ano ang isinusulat sa death certificate? Gaano katagal bago magbayad ang mga kumpanya ng life insurance? Ano raw ang nakamamatay na dose ng fentanyl na sinubukan niyang ilagay sa sandwich ni Eric noong nakaraang buwan sa araw ng mga puso? Sobrang nagkasakit daw siya na nagkaroon siya ng mga pantal na sinabi daw ni Eric sa isang kaibigan, pakiramdam ko sinubukan akong lasunin ng asawa ko. Yon, palihim kay Eric, kumuha siya ng 250,000 na home equity line of credit na posibleng pinirmahan niya gamit ang peke niyang pirma na may utang siya habang si Eric ay milyonaryo at pinag-uusapan ng pera. Na inaakusahan siyang kumuha ng mga life insurance policy para sa kanyang asawa nang hindi niya alam na umaabot sa 2 milyon. Kung pamilyar ka sa kasong ito, alam mo na siya ang babaeng sumulat ng librong Are You With Me? Matapos mamatay si Eric, sinabi niyang makakatulong ito sa mga bata sa pagharap sa pagkawala. Pumunta pa siya sa lokal na media para pag-usapan at ngayon inaakusahan siyang pumatay kay Eric. Kaya hindi maganda ang lahat. Ilan ito sa mga ebidensyang hawak ng mga piskal laban sa kanya at nahaharap siya sa maraming kaso tulad ng pagpatay at krimeng pinansyal. Pero may isa pang mahalagang ebidensya na maaaring magdugtong sa lahat ng ito. At ang update na gusto kong pag-usapan ngayon ay kung nailalagay ba nito sa alanganin ang buong kaso. Dahil ito ang tanong, saan kaya nakuha ni Cory Rachens ang mga droga? Tama ba? Saan niya nakuha ang fentanyl? Ayon sa mga piskal, galing daw ito sa kanyang kasambahay na si Carmen Lauber na nakausap ng mga investigador batay sa affidavit ng search warrant. Inamin ni Lauber na nag-supply siya kay Cory Rachens ng 15-30 fentanyl na tableta sa 2 beses 1 buwan bago mamatay si Eric. Binayaran siya ni Cory ng humigit kumulang 700 kada bigay. Nagbigay siya ng mga detalye tungkol sa paghingi ng droga, mga lugar ng pick-up at drop-off at iba pang mahahalagang detalye na nakumpirma gamit ang digital forensic na ebidensya. Kaya sigurado na, di ba? Ayos na sana para sa prosekusyon pero hindi pa tapos. Ito ang problema, ang depensa ni Rachens. Ngayon, ipinaglalaban nila, sandali. Sabi ni Lauber, galing kay Robert Crozier ang mga tableta pero itinatanggi ito ni Crozier. Na Oxycontin ang ibinenta niya kay Lauber, hindi fentanyl. Ang dahilan lang kaya inisip ni Lauber na fentanyl ang binigay niya kay Rachens ay dahil akala niya yun din ang binigay sa kanya ni Crozier. Malaking balita ito. Kaya ayon sa ulat, binawi raw ni Crozier ang dati niyang pahayag. Kaya ayon sa NBC, sinabi raw niya noong 2023 na fentanyl ang ibinenta niya kay Lauber. At nang tanungin siya ngayon, bakit mo binago ang kwento mo? Ayon sa ulat, sinabi ni Crozier na hindi niya maalala ang mga sinabi niya noon dahil nagde-detox siya at wala sa sarili. Ngayon, ayon sa kanyang affidavit, malinis na siya. Giit ni Crozier noong Mayo 4, 2023 kakakulong lang niya at nagde-detox pa mula sa droga. Wala akong personal na natatandaan tungkol sa mga detalye ng panayam na yon kahit na sinabi na sa akin mula noon. Sumang-ayon akong nagbenta ng fentanyl kay Carmen Lauber noong 2022. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Crozier, sa 2 pagkakataon noong Abril 2025, sinabi niya sa mga inakalang piskal sa isang pagpupulong na hindi ito totoo. Quote, Ginoong Bloodworth, may nagtanong din kung nagbenta ako ng fentanyl kay Carmen Lauber. Sagot ko, hindi. 2 beses akong nagbenta ng Oxycontin kay Carmen Lauber noong unang bahagi ng 2022.
Sinabi ko sa kanila na nagkita kami sa Maverick at Draper para ibenta ang mga tableta. Sinabi ko sa kanila na sigurado akong nagbenta ako kay Carmen Lauber ng Oxycontin na 30 mg na tinatawag ding Roxys o Roxy 30. Tinanong nila ako ng ilang beses kung sigurado ako. At sinabi ko sa kanila, oo, sigurado ako. Binentahan ko siya ng Oxycontin. Kaya sa madaling salita, ipinaglalaban ng depensa na kinausap na ng taga-usig siya noong Abril at alam na nila ito. Ngunit mas mahalaga, hindi nila ito sinabi sa depensa. Yan ang paratang ayon sa dokumento ng depensa. Alam na ng prosekusyon ang ebidensyang nagpapawalang sala na ito mula pa noong Abril ng taong ito. Ibig sabihin, ebidensyang magpapakita na hindi nagkasala ang akusado. Hindi ipinaalam ng prosekusyon sa depensa ang impormasyong ito. Walang inilabas na press release, walang ulat, wala. Nanahimik lang ang prosekusyon. Sabihin ko agad, kahit di ka mamamahayag, mahalaga pa rin na alam mo ang nangyayari sa mundo. Ngayon, dahil sa bias ng media at kawalan ng tiwala, parang imposibleng malaman kung ano ang dapat paniwalaan, di ba? Kaya naman gusto kitang ipakilala sa aming sponsor, Straight Arrow News. Ang Straight Arrow News ay isang personalized news platform na nag-aalok ng patas at totoong balita. Nag-uulat sila ng balitang nagbibigay impormasyon at nagtuturo kaya bumubuo ng tiwala mula sa iba't ibang panig ng politika. Paano ito gumagana? Kaya, ang media miss tool nito ay nagbubukas ng mata ng mga mambabasa sa mga ulat na hindi nakikita sa mga may kinikilingang mainstream na outlet. Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na komentaryo at pagsusuri, pati na rin ng malinaw na pinagmumulan ng impormasyon para makita ng mga mambabasa kung ano talaga ang nangyayari kumpara sa mga kwento lang na pinalalaki o pinapaikot. Ang kaibahan ng Straight Hour News ay hayagang ipinapakita ng kanilang website at app ang bias ng kanilang mga balita. Ang media landscape, mga kagamitan, display at outlet nila ay inayos base sa pagkiling para sa mas mataas na transparency. Kung gusto mo ng mas maayos na balita, pumunta lang sa Suncom/sidebar o i-click ang link sa description. Straight Hour News. Iwasan ang drama, kunin ang katotohanan at bumalik sa totoong balita. At sinasabi ng depensa na ang tanging dahilan kung bakit nila nalaman ang lahat ng ito ay dahil in-interview nila si Crozier noong nakaraang buwan. Ayon sa depensa sa mga dokumento ng korte, nabigo ang prosekusyon magpakita ng ebidensyang hindi lang nagpapawalang sala kay Bibita Richens kundi sumisira rin sa teorya nilang siya ang kumuha ng fentanyl na pumatay sa kanyang asawa. Dahil hindi na ilahad ng prosekusyon at patuloy na itinago ang ebidensyang magpapawalang sala kay Bibita Richens na hindi siya kumuha ng fentanyl, lalong napinsala siya, ang publiko, at ang integridad ng sistemang legal. Ganito mismong maling gawain ang nais iwasan ng Rule 38. Sa pagtatago ng ebidensya, nilabag ng prosekusyon ang tungkulin nitong maghangad ng katarungan at sinira ang patas na paglilitis. Giit ng depensa, kung di mapatunayan ng estado na napunta kay akusado ang fentanyl, wala silang kaso. Ang pahayag ni Ginoong Crozier ay hindi lang bumutas sa kaso nila, parang naghagis pa ng granada na nag-iwan sa kanila ng puro haka-haka at malayo sa pamantayan ng lampas sa makatwirang pagdududa. Ngayon, sa isinumiting dokumento, hinihiling nila sa korte na utusan ang prosekusyon na ibigay sa depensa ang lahat ng ebidensya. Tulad ng mga text, email, recording ng usapan ng prosekusyon, pulisya at Crozier at anumang tala o ebidensya na tumatalakay o nagpapawalang sala kay Richens. Kailangan mo ring tanungin, matinding paglabag ba ito sa patakaran? Maaaring ibasura ba ng hukom ang kaso? Pag-uusapan ko rin yan by the way. Gumawa rin sila ng motion para muling pag-isipan ng hukom ang piyansa na ilang beses nang tinanggihan sa kasong ito. Pag-uusapan din natin yan. Ano bang nangyayari dito? Tawagin ko ang isang eksperto. Kasama natin si Jeremy Diaz, abogado ng depensa sa kriminal at dating Assistant District Attorney ng Salt Lake County. Salamat sa pagpunta, Jeremy. Masaya akong makita ka. Dito muna tayo magsimula. Ano ang masasabi mo sa tila pagbabago ng posisyon ni Crozier, pagbabago ng kanyang pahayag? Pwede ba tayong magsimula doon? Oo naman, ibig kong sabihin hindi karaniwan na nagbabago ng ganito kalaki ang mga kwento. Sa tingin ko para sa kasong ito, malaking bagay ito. Malaking bagay ito. Umpisahan ko dito, bago pa ang paratang na itinago ng prosekusyon ang ebidensyang makakapagpalaya. Kung totoo ito, sige, at oxy lang ang ibinigay niya at hindi fentanyl. Tapos na ba ang kaso? Mapapatunayan ba nila na si Cory Richens ang pumatay sa asawa niya? Hindi ko alam kung iyon na ang katapusan ng kaso dahil may iba pang bagay. Ayon sa patakaran ng ebidensya, pwedeng magdala ng piskal ng mga dating hindi tugmang pahayag, tama ba? Pero sa parehong panahon, hindi rin ito nakakatulong. At sa tingin ko bilang isang piskal, ituturing ko ito bilang isang seryosong dagok sa buong kaso. Oo.
Kasi sabi ni Carmen Lauber, hindi ko alam kung ano ang ibinigay sa akin, akala ko fentanyl yon. Pero sabi niya, hindi, oxy ang binigay ko. Lumabas sa toxicology reports na may 5 ulit na lethal dose ng fentanyl sa katawan ni Eric. At hindi nila direktang maikabit kung saan nakuha ni Cory Richens yun. Ibig kong sabihin na nagtataka ako, una sa lahat, paano ang mga piskal? Binabago ba ng mga piskal ang kanilang kaso? Tatawagin pa rin ba nila siya sa witness stand? Tatawagin pa rin ba nila si Carmen Lauber sa witness stand? Kakalimutan na ba nila kung saan niya nakuha ang mga fentanyl na tableta di umano? Ibig kong sabihin, paano nito binabago ang buong kaso ng prosekusyon? Tandaan, ayon kay Carmen, si Cory ang nag-utos kay Carmen na kumuha ng fentanyl, tama? Bilang depensa, kailangan mo pa ring harapin yon. Bilang prosecutor, may ebidensya ka pa rin sa panig mo. Bakit nga ba humihingi si Cory ng fentanyl sa pangkalahatan? Kaya, ang ibig kong sabihin, kahit na itong sistema ng paghahatid na sinasabi nila na si Carmen kay Robert, pabalik kay Carmen, tapos pabalik kay Cory, lahat ng yan ay maaring nagkawatak-watak na. Sa totoo lang, ang wala talaga sa estado ay kahit anong uri ng bago siguro. Tulay papunta sa fentanyl, pero andyan pa rin ang katotohanan na ayon kay Carmen, si Cory ay humihingi ng fentanyl. Kaya dapat mo pa ring harapin yon at depende sa panig mo, may mga argumentong magagamit ka. Ginagawa rin namin ang argumentong ito. Kung totoo ang sinasabi niya, siya ba ang pinaka-kapani-paniwalang saksi? Baka siya pa ang nagbigay ng fentanyl, hindi natin alam. Maraming bagay ang tinitingnan sa pagsukat ng kredibilidad, di ba? Ano nga ba ang isa sa mga ito? Ano ang motibo dito? Ano ang motibo para magsinungaling? Ano ang motibo para baguhin ang kwento? At iyan ay magiging isang bagay na mahirap talagang kontrahin bilang isang taga-usig dito. Siyempre, gaya ng sinabi ko, isa na namang dagdag na puntos para sa depensa. Nilabag ba ng prosekusyon ang mga patakaran tungkol sa pagbibigay ng mga material sa depensa? Pagbigay ng mga material na posibleng makapagpalaya o magpawalang sala sa akusado. Ano ang pamantayan at nilabag ba nila ito? Pare, at mahirap yan dahil medyo malabo ang usapan dyan. Sa tingin ko, hindi talaga maganda ang ginawa nila. Nung dati akong taga-usig, gaya ng sabi mo, bilang taga-usig nilalampasan mo ang inaasahan at nagsisilbing huwaran sa lahat ng aspeto. Kaya ang inaasahan sana ay nung nagkaroon sila ng pag-uusap kay Robert Crozier, sana ay ibinahagi nila ang pag-uusap na iyon sa depensa. Ayon sa depensa, ngayon lang nila nalaman ang tungkol doon kahit 5 buwan na mula Abril hanggang Setyembre at hindi pa rin naibahagi ang mahalagang impormasyong iyon. Linawin ko lang, malaking issue ito. Sinasabi niyang hindi siya ang nagbigay ng fentanyl, binabago ba niya ang kwento niya? Malaking bagay talaga ito at sa tingin ko dapat ay naibahagi na agad yon noon pa sa Abril pa lang. Ibig kong sabihin tiyak mong iisipin at aasahan yon. Ang isang piskal habang pauwi sa opisina matapos makipagkita sa Starbucks ay malamang nagsabi na, "Uy, may problema tayo." Ito ang sinasabi ng saksi sa atin ngayon. Maaring gusto mong may lumapit sa kanya at kausapin siya at parang interviewin siya. O kaya, and isa sa mga bagay na medyo ikinagulat ko dito ay na ang prosecution team mismo ay hindi nagpadala ng investigador para kunin ang bagong information ito at sa kung anong paraan ay may parating ito sa defense team. Kaya sa tingin ko ito ay isang bagay na dapat ikabahala. May elemento ng pagiging napapanahon. Pagdating sa pagbubunyag, hindi naman nila kailangang ibunyag agad-agad pero kailangan nilang ibunyag ito sa tamang oras. Kaya kung nasa gray area sila, ang ibig kong sabihin Setyembre na ngayon, hindi pa rin nila sinasabi sa depensa at may paglilitis na sa Pebrero. Ito ay nagulat ako na hindi pa ito naibunyag. Well, dyan na pumapasok ang depensa at sinasabi nila, nalaman lang namin ito dahil kami mismo ang nag-interview sa kanya at nalaman ang depensa laban sa prosekusyon. Sa palagay ko, nabanggit na ito ng depensa sa kanilang isinumite. Ano ang ipaglalaban ng prosekusyon na pagkakamali lang ito? Yun ba ang argumento ng mga prosekutor? Hindi raw nila sinadyang itago ang ebidensya, kundi pagkakamali lang ito. Sinusubukan naming patunayan ito. Pero responsibilidad ba talaga nila na patunayan ito? O dapat lang ba nilang agad ibigay ito sa depensa? Ibig kong sabihin, mukhang pagkakamali lang ito. Isang hindi sinasadyang pagkukulang, hindi ito sinadya. Yun ang magiging depensa ng prosekusyon dito, tama ba? Sa tingin ko, oo, kailangan talaga pagkukulang lang ito pero malaki rin yon, di ba? Sa tingin ko, mahalagang ebidensya yon na may kinalaman sa kasong ito kaya siguro sasabihin nila na pagkukulang lang talaga.
Sa tingin ko, sasabihin nila na abala sila. Hindi sila sigurado kung gaano ka-reliable yon. Pero kahit ganon pagdating sa pagiging maaasahan, hindi naman dapat desisyon ng taga-usig yon. Yan ay isang bagay na dapat desisyonan pagkatapos itong ibunyag sa abogado ng depensa. So I mean, This is Napakalaking issue nito kaya ako'y nagtataka. Ibang sitwasyon. Kung matatandaan mo ang kaso ni Alec Baldwin, nagkaroon ng seryosong issue sa ebidensyang ibinigay sa depensa kaya na-dismiss ang kaso niya. Sa pagkakaalala ko, yun ang nangyari. Posible ba yon? Pwede rin bang mangyari yon dito? Maaaring sabihin ng hukom na ito'y kalokohan at kawalang katarungan. Nilabag ang mga karapatan ni Cory Ritchie. Dinidismiss ko ang kasong ito. Totoo bang pwedeng mangyari yon? Kung talagang nilabag ng prosekusyon ang tungkulin nila. posible naman siguro dapat mas mabigat ang paglabag or mas matindi ang ginawa para umabot doon. Pero ibig kong sabihin posible pa rin. Hindi ko lang talaga iniisip na malamang mangyari. Ano ang posibleng parusa sa prosekusyon? Magandang tanong yan. Magiging interesante kung ano ang mangyayari. Hindi ko alam kung paano magpapasya ang hukom or ano ang posibleng mangyari dyan. Paano naman kung sumang-ayon siya sa mga taga-depensa? Kailangan mong ibigay lahat ng ebidensyang ito. Kaya hindi lang yung ebidensya na magpapawalang sala kay Cory Ritchie, na siyempre naman ay dapat nilang ibigay kahit papaano. Pero lahat ng komunikasyon tungkol kay Crozier, lahat-lahat ng may kinalaman sa kanya, sa tingin mo ba papayagan ng hukom ang hiling na yon? Sa tingin ko, hindi ito garantiya na gagawin niya. Pero dahil sa mga pangyayari, dahil sa pagiging high profile ng kaso, sa tingin ko, iuutos niyang ibigay yon. Maantala ba ang kasong ito? Nakatakda na ang paglilitis niya sa Pebrero. Magkakaroon ba ito ng aberya sa lahat ng ito? Posible, depende ito sa una. Kung gaano kabilis maibigay ng opisina ng piskal sa depensa ang mga ebidensya at kung ano ang magagawa ng depensa dito. Kapag nakuha na nila ito, gaano katagal bago nila lubusang masuri at mapag-aralan ang anumang bagong impormasyon na makukuha nila mula sa pagsisiwalat na iyon. Pag-uusapan ko ang piyansa mamaya. Habang tinatalakay natin ito, naiisip ko kung nahihirapan na ang prosekusyon patunayan yon. Nakuha niya ang tableta kina Carmen Lauber at Robert Crozier. Kung di nila mapapatunayan iyon, paano nila mapapatunayan na hawak niya ang tableta? Ibig kong sabihin, ipinapakita ba nito na mahina ang investigasyon? Hindi ba nila matukoy ang ibang paraan kung paano niya nakuha ang mga tableta? Sa tingin ko, kailangan nilang patunayan kung saan niya nakuha ang mga iyon. Kung hindi, siguradong gagamitin yun ng depensa sa simula, pagtapos at buong paglilitis. Kung hindi nila mapapatunayan yon, nagpapakita ba yon ng kahinaan ng butas sa investigasyon? Kaya hindi ko alam kung sapat na yon para tuluyang maibasura ang kaso. Tandaan, laging paligoy-ligoy ang kasong ito. Ang tanong kapag tungkol sa mga paligoy-ligoy na kaso ay, gaano kalakas ang ebidensya sa kasong iyon? Mas mahina ito dahil sa mga sinabi ni Robert Crozier na hindi siya nagbigay ng fentanyl pero may hawak pa rin katotohanan ng piskal ayon kay Carmen Lauber na si Cory ay humihingi ng fentanyl kaya may si Eric na na-overdose sa fentanyl at si Cory na humihingi nito. Meron ka pa ring magagamit na ebidensya at mas mahina ba ang kaso mo kung wala ang tulay na yon? Ipinapakita no na dito niya nakuha ang fentanyl. Oo, mas mahina, pero sa parehong panahon, it pa rin ay isang bagay na maaring ituloy ng opisina ng piskal. Tama ka, mas mahina talaga ang kaso. Dahil hindi nila matukoy ang ruta ng distribution na di umano'y dinaanan ni Cory para makuha ang fentanyl. Gusto kong pag-usapan ang piyansa dito, okay? At gusto kong pag-usapan. Muling hiniling ng depensa sa korte na palayain si Richens dahil sa bagong pangyayari. Uulitin ko, 2 beses na siyang hindi pinayagang magpiyansa. Kaya binanggit nila sa kanilang isinumite. Paano? Sa ilalim ng batas ng Utah, ang isang individual na kinasuhan o inaresto dahil sa isang krimen ay may karapatang magpiyansa, maliban na lang kung siya ay kinasuhan ng felony kapag may sapat na ebidensya na sumusuporta sa kaso. Natukoy ng korte, base sa malinaw at kapani-paniwalaang ebidensya, na ang individual ay may malaking panganib o posibleng tumakas. Kahit may sapat na ebidensya laban kay Binibining Richens ayon sa korte, binago ni Ginoong Crozier ang kanyang pahayag kaya nagbago ang sitwasyon at hindi ito pwedeng balewalain. Upang patuloy na hindi payagan si Binibining Richens na magpiyansa, kailangan munang matukoy ng korte na may sapat na ebidensya para suportahan ang kaso at iyon ay wala na ngayon
sa usaping ito. Yun ang buod ng teorya ng Estado sa kriminal na pananagutan. Kinuha ni Cory Richens ang fentanyl mula kay Carmen Lauber at pinainom ito sa asawa niya na naging sanhi ng pagkamatay nito. Walang pisikal na ebidensya tungkol dito, kundi ang mga pahayag lamang ni Carmen Lauber at ang mga pahayag na ito ay lubos na nakadepende kung si Lauber nga ba ay kumuha ng fentanyl mula kay Robert Crozier. Wala ni isa sa mga tinatawag na fentanyl na tableta ang natagpuan o nasuri. Naniniwala si Lauber na fentanyl ang naibenta niya kay Cory dahil iyon ang binigay sa kanya ni Crozier. Kung hindi talaga nagbenta ng fentanyl si Robert Crozier kay Lauber, walang matibay na argumento na may sapat na ebidensya ng pagkakasala at sinasabi nila na dapat siyang palayain. Magandang argumento, Jeremy. Sa tingin ko, oo. Talagang natatandaan ko na pagdating sa batas ng piyansa sa Utah, maraming aspeto ito, tama ba? Ang unang dapat tukuyin ng hukom ay kung may sapat na ebidensya para suportahan ang paratang. Pag natapos at naipaliwanag ng opisina ng taga-usig ang motion nilang huwag payagan ng piyansa, hanggang sa puntong ito, nagkaroon sila ng tulay sa distribution base sa mga sinabi ni Ginong Crozier na hindi niya kailanman binenta ang fentanyl kay Binibining Lauber. Sa pahayag na iyon, nasira ang tulay ng distribution. At dahil doon, sumasalungat ito sa likas na katibayan ng kaso. Sa tingin ko, oras na para muling pag-isipan ito. Naniniwala rin akong maganda at matibay ang argumento ng depensa. Tanungin kita, Tila. Sabi ng tanggapan ng abogado ng Summit County, hindi sila nagbibigay ng komento sa mga kasong nakabinbin. Sasagot sila sa pampublikong talaan sa loob ng 14 na araw ayon sa patakaran ng korte. Yun ba ang sagot na inaasahan mo? At paano sila sasagot? Ganun talaga sila sumagot. Lumabas na ang katotohanan at nasa media na ito. Magiging sobrang maingat sila sa kung paano sila sasagot. Dahil sa bigat ng isyong ito, dahil sa mga paratang na inilalabas ng depensa. Ibig kong sabihin, napag-usapan na natin ito, napag-usapan na natin na isa itong malaking bagay, na kung malaman ng opisina ng piskal ang ganitong uri ng pagbawi, ang pagbago ng mga pangyayari, na sinasabi niyang hindi niya binentahan si Miss Lauber ng fentanyl, kundi oxycodone ang ibinenta niya, malaking bagay yon at nagbubukas ito ng pinto. At mabilis lang sa kabuuang larawan. Medyo paulit-ulit ako. Pero kung hindi mapatunayan ng prosekusyon kung paano nakuha ni Miss Lauber ang mga tableta, at kung kailan o paano niya inilagay ito sa Moscow Mule. Sa tingin mo ba, maaari pa rin silang hatulan base sa mga pangyayari sa pagkamatay niya, mga pahayag, asal, pulisya ng insurance sa buhay, at umano'y Google o phone search niya? Sa tingin mo ba, pwede pa rin silang hatulan base sa ibang ebidensya? Posible siguro yon pero di ko alam kung gaano kalaki ang tsansa. Iyan ang kailangang suriin ng prosecution team. Tandaan mo, binanggit mo lang ang napakaraming ebidensya. Kahit wala silang 4 na maikling distribution chain na napag-usapan, meron pa rin sila. Ang katotohanan na si Cory ay lumapit kay Bibi Lauber at hiniling sa kanya na kumuha ng fentanyl. No, is that the hindi natuloy ang ruta. Si Bibi Lauber, yun lang ang alam natin. Pero meron pa ring lahat ng nabanggit ang opisina ng piskal pagdating sa kakayahang humarap sa hurado. Maaring sabihin nila, tingnan mo, hindi naman talaga namin alam kung paano niya nakuha ang fentanyl, pero alam naming humihingi siya nito at alam naming siya ay na-overdose dito. Oo, magandang punto. Interesante ang pangyayaring ito at nais naming talakayin. Matagal na naming sinusubaybayan si Cory Richens. Mahalaga ito. Salamat sa oras mo, Jeremy Diaz. Masaya akong makita ka. Oo, salamat. Masaya rin akong makita ka. Yan lang muna ang aming update dito sa Sidebar. Salamat sa inyong pagsama. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, no Spotify o saan mang platform ng podcast. Pwede ninyong sundan ako sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Magkita-kita tayo sa susunod.